pagpapaganda at pagpapaseksi, laging dibdib ang usapan sa mga kababaihan, lalo na ang tungkol sa dibdib mismo. Naniniwala kasi ang ilan na mas maganda ang kanilang forma kapag mas maganda ang kanilang hinaharap. Kamakailan lang, muling nabulabog ang Malacanang. Hindi sa mga balita ng katiwalian o terorismo, kundi sa pagkalat o pag-leak ng balita na nagpaayos daw ng dibdib si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Itinanggi nung una, pero inamin din kalaunan. Bagamat nangyari daw ito noon pang 1980s. The first time na nakita doon sa mammogram niya na may bukol siya sa kaliwang suso niya, nagdesisyon na lang siya na ipatanggal na rin. At the same time, mawala na rin yung problema. Ang mismong Pangulo hindi pala nalalayo sa mga artistang nagparetoken ng kanilang dibdib. Katulad ng ex-Viva Hot Babe na si Maui Taylor. With the generation now, accepted na ng society natin na this is what girls do. Pero for me, on my end, I'm confident enough to say that, yes, I had my breasts done. Sa katunayan, sa datos na aming nakuha, isa sa pinakapatok na paraan ng cosmetic surgery ngayon sa Pilipinas, ang pagpapaayos ng dibdib. Hindi na ito katakataka, lalo pat cup A to cup B ang pangkaraniwang size o laki ng dibdib ng Pinay. May kaliitan kung ikukumpara sa ibang lahi. Gayong ang ating mga kalalakihan, naghahanap pala ng mas malaki. Hindi, okay, mas malaki. Kasi mas maganda yung makikita mo sa babae pag malaki, medyo sexy pa, di ba? Malaki, syempre. Mas magandang tingnan kasi na medyo malaki. Kaya hindi na siguro tayo dapat pang magtaka sa mga katulad ni Ashley. Hindi niya tunay na pangalan, 22 years old. Wala na raw siyang inaasam-asam pa maliban sa madagdagan pa ang laki ng kanyang dibdib. Kasi para na rin siyang magandang investment. Kasi kung bumili ka ng kotse, pwedeng masira. Kung bumili ka ng damit, mga damit o ano man, pwedeng mawala. Pero kung bumili ka ng ganyan, edi kahit nasan ka, kahit gaano katanda ka, yung benefits niya, nasa sayo pa rin. Modelo si Ashley at dahil balak niyang pumasok sa showbiz, magpapalaki raw siya ng boobs. Nito lamang Huwebes, sumailalim si Ashley sa isa sa pinakabagong paraan ng pagpaparetoke ng dibdib ngayon, ang Brazilian breast implant. Excited ako dahil finally magagawa din. At syempre expected ko after the operation, malaki na yung boobs ko. Gumagamit dito ng material na kung tawagin polyurethane para maiwasan ang paninigas ng dibdib. 180,000 pesos ang halaga nito. At itinuturing na isa sa pinakamahal na silicone breast implant procedure ngayon. Yun ngayon yung hindi nagde-develop ng pagtitigas ng breast. So kahit matagalan siya, less yung complications yung pagtitigas ng breast. Tinurukan muna ng anesthesia si Ashley. Maya-maya pa, binuksan na ang kanyang dibdib para mailagay ang microfiber implant. Mula 33 cup A, magiging 34C ang breast size o cup ni Ashley. Pag nilagay mo yung implant, pag may problema, tanggalin mo lang. Kung ayaw mo na ng pasyente, pwede mong tanggalin. Pagkatapos ng operasyon, kailangang magpahinga ni Ashley sa loob ng 2 linggo.
Pinaniniwalaang ang pinakanaunang breast implant sa mundo na imbento ng isang Austrian-German surgeon, si Vince Czerny. Ang kanyang ginamit, adipose tissue o taba mismo ng babae. Sa paglipas ng panahon, kung ano-ano na ang mga ginamit na materyales sa pagpapadagdag ng dibdib o breast augmentation. Ngunit bago pa nauso ang mga pagpaparetoke ng dibdib, naunang ginamit ang mga bra para maging mas maganda ang forma ng hinaharap ng mga babae. Si Heather, hindi niya tunay na pangalan. Mula nung nagkaanak, lumawlaw na raw ang kanyang dibdib. Actually, I don't wanna show it to my husband anymore kasi nakakahiya na, di ba? Usually, I hide it from him. And you can see obviously na may underwire to. Bilang remedyo, gumamit siya ng push-up bra para umangat ang kanyang dibdib. Pero hindi siya nakontento. Naghanap pa siya ng mas pangmatagalang solusyon. Ang pinaka-fear ko as I get older, talagang bababa siya. Nung nakaraang taon, nagpalagay si Heather ng tinatawag na Breform o internal bra system. Pag ginawa mo to, para na siyang nakabra. Diba, the bra mas fix yung position ng breast. So ito naman, internal bra system. So ibig sabihin, ito yung nakadikit sa loob mismo ng breast. Sa prosesong ito, may inilalagay na hugis cap ng bra sa loob mismo ng dibdib para itong net na gawa sa tela at hypoallergenic din daw sa katawan. Ito raw ang pipigil sa paglawlaw ng suso. Yun nga lang, ang presyo nito nakakakabang 200,000 pesos. Pero sulit daw para kay Heather. Well, he's much prouder of me now rather than before. He's also proud, but kasi nga din sa confidence ko, may effect yun sa husband. Gayunman, hindi maitatangging may mga peligrong hatid ang ilang mga operasyon sa dibdib. Sabihin niya may 85. Ang magkakaibigang Gina, Ana at Ria, sa kagustuhan nilang gumanda ang kanilang mga dibdib, sila'y nadisgrasya. Matapos ang operasyon, si Gina nagkaroon ng mga bukol-bukol sa dibdib. Samantalang nagnana naman ang dibdib ni Ana at Ria. Yun yung nabutas. Nung after kong magkaanak ng dalawa, yung suso ko kasi lumiit tsaka hindi pantay. Kaya naisip kong magpalagay noon. Dahil gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Tapos simula nung nagpalagay ako, nagkaroon ako ng mga bukol. Tapos yung ibang bukol ngayon, lumaki, tapos maraming maliliit na masakit. Parang pareho kami yung nangyari sa amin dalawa. Bali, nabutas din yung yung suso ko. Nagpanik ako nung time na yun, nung makita ko yun. Syempre, hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yun. Pumunta ako dun sa doktor na yun. Hindi nga niya ganun din pinansin. So sabi niya, infection lang daw yan, ganyan. Sa kasalukuyan, bumuti-buti na ang lagay ni Gina dahil naipagamot na niya ang kanyang dibdib. Pero sina Ana at Ria, patuloy pa ring nagdurusa habang nag-iipon pa ng pampagamot. Alam mo yung pagsisisi na sa huli talaga. Dapat nga hindi na lang ako nagpaano dati. Hindi na ako magpapaano ulit. Kasi parang na to sa akin lesson na to sa akin. Ngunit hindi lahat masaya sa pagkakaroon ng malaking dibdib. Lalo na para sa isang lalaki. Katulad ni Leo, hindi niya tunay na pangalan. Meron siyang gynecomastia, ang kondisyon kung saan ang dibdib ng lalaki lumalaki ng higit sa normal na sukat nito dahil sa hormonal imbalance. Activities ng mga lalaki, physical. Meron yung nasisiko, pag nagbibiroan, sumasakit. Tapos, feeling ko hindi ako parang nalilimitahan lang yung ginagawa ko. Ayon kay Leo, apektado pati ang kanyang love life dahil sa kanyang kalagayan. Meron yung nakakitang girlfriend na si tingin ko na turn off siya dahil meron akong ganun. Siyempre, frustrated. Sabi ko, sayang. Gusto ko pa man din siya. Tapos, dun na nawala pa. Pero mas natakot daw siya nung nalaman niyang pwede rin itong apektuhan, pati ang kanyang kalusugan.
ang effect niya psychologically and emotionally. Yung mga pasyente, lalo na yung sobrang laki talaga na gynecomastia, hindi sila makagawa ng mga normal activities na gusto nilang makasali. Kaya nito lamang nakaraang linggo, ipinakayod ni Leo ang sobrang laman sa kanyang dibdib. Buti na lang, magaling yung gumagawa. Sakit pa ba? Hindi naman na, diba? May tubo dito papasok na gano'n, paikot, para yung katas, yung dugo, hindi mamuo sa loob. Nagpapagaling na siya ngayon. Masaya syempre kasi magagawa ko na yung mga usually hindi ko nagagawa. Gaya ng pagbabasketball, pag-swimming. Tapos yung mga damit na medyo fit, medyo kaya ko na sigurong isuot. Katulad ng sa ibang paraan ng pagpaparetoke, nasa tao ang pagpapasya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang katawan. Pero kailangan mag-ingat. Maselang bahagi ng katawan ng babae ang dibdib. Hindi lang ito pang-banidosa o pang-palamuti. Seryosohin ito. Talagang dibdiban dapat kung pag-usapan. Susunod, ang sikreto ng mga matagumpay na tao. Pagbabasa. Huwag magtuturo at huwag magpapabili. Naku, paano na yan?